Bembol, tama ba itong dinadaanan natin? Parang papasok na tayo sa kagubatan Puro puno na kasi nakikita ko sa paligid Mukhang naliligaw na yata tayo. Ang sabi dito sa mapa, dito raw tayo dapat dumaan. Pero parang wala namang resort sa lugar na ito. Naku, paano ba yan? Ano nang gagawin natin? Ay, hindi ko rin alam. Kasi wala nang signal ang cellphone ko. At mukhang hindi na gumagana ang GPS. Hindi ko na alam kung nasa tamang direksyon pa tayo. Kung magpapatuloy tayo at maling daan ito, baka lalo lang tayong maligaw. Pero kung babalik naman tayo, baka masayang lang yung oras natin. Ay, baka naman may makasalubong tayong tao para makapagtanong tayo kung tama ba itong dinadaanan natin. Sana nga, pero kanina pa tayo nasa biyahe. Wala man lang tayo nakakasalubong ni isang tao o sasakyan. Kahit nga mga bahay, wala. Ang tahimik ng lugar na ito. Ay, oo nga pero teka. Nakita ko na kanina ang malaking punong yan ng balete. Paano nanggaling na tayo rito, Bembol? Ikot-ikot lang ba tayo? Aba, oo nga no. At saka, yung talahiba na yan, nadaanan na natin kanina yan hindi kaya namamaligno tayo? Hanggang ngayon ba naniniwala ka pa rin sa mga ganyan? Baka naman naligaw lang talaga tayo na hindi natin namamalayan. Pwede ba modern age na? Hindi na uso mga mali-maligno, engkanto o aswang na yan. Ikaw kasi, ang hilig mo manood ng mga horror movies. Kaya kung ano-ano lang pumapasok sa utak mo. Mga sundalo pa naman tayo. Dapat, hindi na tayo nagpapaniwala sa mga ganyan. Kati, paano mo ipapaliwanag to? Ilang beses na tayo bumabalik sa parehong lugar na nadaanan na natin. Hindi na normal to. Hay nako, kung ano-ano lang iniisip mo. Ang mabuti pa, bumalik na lang tayo sa dinaanan natin kanina. Kahit na mas malayo, basta makaalis lang tayo sa lugar na to. Hanap na lang tayo ng ibang daan. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng inyong masugid na tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cathy. Matagal na po akong sumusubaybay sa inyong mga kwento sa YouTube at aminado akong madalas akong kilabutan sa tuwing pinapakinggan ko ang mga ito. Dahil dito naisip ko at ng aking asawa na ibahagi rin sa inyo ang aming sariling karanasan. Isang hindi malilimutang engkwentro na may kinalaman sa mga aswang. Ako at ang aking asawa na itatago ko na lang din sa pangalang Bembol ay parehong sundalo. Nagkakilala kami ni Bembol sa isang joint military exercise sa aming kampo. Pareho kaming nasa logistics team kaya madalas kaming magkasama sa trabaho. Noong una puro trabaho lang ang usapan. Pero habang tumatagal, nagiging mas masaya ang aming mga kwentuhan. Isang araw matapos ang isang matagumpay na operasyon, nagtipon ng grupo sa mess hall. Doon ko nakita si Bembol sa mas relaxed na anyo. Sa gitna ng aming tawanan at kwentuhan, nagkaroon kami ng mas mahaba at mas malalim na pag-uusap. Doon namin nadiskubring pareho pala kaming mahilig maghanap ng adventure. Simula noon, tinawag na namin ang isa't isa bilang Battle Buddy. Mula sa simpleng pagkakakilala, nauwi ito sa isang matibay na samahan. Hindi lang bilang mga sundalo, kundi bilang mag-asawang laging magkasama sa lahat ng laban sa buhay. Ngunit dumating ang pagkakataon na sinubok ang aming katatagan nang magkasundo kaming magbakasyon. Doon namin naranasan ang isang kakaibang adventure na muntik nang magdulot ng kapahamakan sa aming buhay. Bembol, napapansin mo ba yun? Paulit-ulit na lang natin nadadaanan yung lumang waiting shed na yan Oo nga dapat nasa bayan na tayo. Pero bakit parang hindi pa rin tayo makalabas dito? Kanina ko pa sinusubukan tawagan si kuya pero wala pa rin signal. Hindi ko siya matawagan para itanong ang tamang daan papunta sa resort. Subukan mo nga ulit i-restart ang GPS sa cellphone mo. Ay, sinubukan ko na. Pero wala pa rin. Hindi naglo-load ang mapa. Paano tayo makakarating sa resort kung ganito? Ha? Akala ko ba diretso lang ang daan na to? Akala ko rin pero parang may mali. Para tayo nasa isang loop. Bumalik na naman tayo sa dinaanan natin kanina. Ay, ano bang nangyayari? Teka lang, ang mabuti pa, ihinto ko muna itong sasakyan. Maghanap tayo ng mga tatanungan bago tayo tuluyang maligaw.
Huminto kami sa gilid ng daan at lumabas ng sasakyan. Napansin namin na walang ibang sasakyan o tao sa paligid. Tanging tunog ng hangin at kaluskos ng mga dahon sa mga malalaking puno ang naririnig namin. Ang tahimik naman masyado dito. Parang walang nakatira. Nasaan na kaya tayo? Pero teka, nakikita mo ba yun? Ang alin? Ayun no, may mga bahay doon. Oo nga no. Pero kanina sa dinaanan natin wala namang mga bahay eh. Bakit bigla may mga lumitaw dito? Nakakapagtaka. Tara, subukan natin kumatok sa isa sa mga bahay. Baka may tao. Sigurado ka ba? Mukha kasing matagal nang walang nakatira sa mga bahay na yan eh. Tingnan mo oh, parang bulok na. Wala naman tayong ibang choice. Kailangan natin magtanong kung paano makakaalis sa lugar na ito. Mas mabuti nang subukan kaysa manatili lang tayo sa sasakyan nang walang kasiguraduhan. Tahimik akong napatingin sa mga bahay sa paligid. Medyo eerie ang itsura ng mga bahay. Tila matagal nang walang nakatira. Makikita rin ang makakapal na lumot at mga gumagapang na baging sa mga pader. Parang unti-unting nilamon ng panahon ang mga estrukturang yun. Habang papalapit kami sa pinakamalapit na bahay, lalong bumibigat ang pakiramdam ko. May kung anong hindi tama sa lugar na yun. Para bang hindi kami dapat naroon. Sigurado ka ba, Bembol? Paano kung wala nakatira dito? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Kaya halika na. Tao po? Tao po? May tao po ba sa loob? Ngunit walang tumugon sa tawag ng aking asawa. Sinubukan niyang kumatok sa pinto. Tao po? Tao po? May tao po ba sa loob? Tao po? Wala namang sumasagot eh. Baka wala talagang tao dyan. Ang mabuti pa umalis na tayo bago. Bigla naming narinig ang mga yabag ng paa mula sa loob ng bahay, waring papalapit sa pinto. Narinig mo yon? May naglalakad sa loob. Oo nga. Mukhang may tao nga sa loob. Sige nga, kumatok ka ulit. Baka hindi lang nila narinig eh. Kaya nga eh. Sige. Tao po? Tao po? May tao po ba sa loob? Tao po! Magtatanong lang po kami. May tao po ba rin sa loob? Sino kayo? Anong kailangan ninyo? Mawalang galang na po, Manong. Mga dayo po kami at gusto lang po sana namin magtanong. Opo, parang naliligaw na po kami at hindi na namin alam kung saan ang tamang daan eh. Baka po pwede kami magtanong kung anong lugar ito at kung paano kami makakaalis dito. Mga dayo? Tagasan ba kayo? Taga Maynila po kami. Siya nga po pala. Ako po si Bembol. At siya naman po ang asawa ko si Cathy. Mga sundalo po kami na pagdesisyonan po namin magbakasyon para makapag-relax mula sa trabaho. Kaya naisipan po namin pumunta sa isang resort na inirekomenda ng kapatid ng asawa ko. Ang sabi niya, dito raw po matatagpuan yun sa Bicol. Pero kanina pa po kami naghahanap. Hindi pa rin po namin matukoy kung nasaan. Pakiramdam po namin, balik-balik lang po kami sa mga dinadaanan namin. Wala rin po kaming signal eh, kaya hindi kami makatawag sa Maynila o makapag-check sa GPS para malaman kung tama pa bang dinadaanan namin. Pakiramdam po namin, paikot-ikot na kami at parang hindi na namin alam kung paano makakalabas dito. Ganun ba? Mga taga-syudad pala kayo. Ako nga pala si Marsing. Mang Marsing na lang ang itawag ninyo sa akin. Halika kayo, tumuloy muna kayo sa loob at doon na tayo mag-usap. Mabuti pa nga po, Manong. Salamat po, Manong. Pinapasok niya kami sa loob ng bahay na mas lumang tingnan sa loob kaysa sa labas. Ang sahig na kahoy ay may mga bahaging sirana at tila matagal nang hindi nalilinis. Sa mga dingding nakasabit ang mga lumang larawan. Tahimik sa loob, tanging ang langit-ngit ng sahig sa bawat hakbang namin ang maririnig. Kaya sinubukan kong basagin ang katahimikang yun. Wala po ba kayong kasama rito, Manong? Mayroon, Iha. Kasama ko rito ang aking asawa, si Puring. Teka, tatawagin ko lamang siya. Puring! Puring! May mga bisita tayo.
Mula sa itaas ng hagdan, marahan naming narinig ang mga yabag ng paa. Ilang saglit pa'y bumaba roon ng isang matandang babae, payat ngunit may malakas na presensya. Nang makita niya kami ay tinitigan niya kami ng may pagtataka bago nagsalita. Sino sila, Marsing? Ano ginagawa nila rito sa bahay natin? Mga dayo sila, Puring. Ang lalaking ito ay si Bembol at ang kasama niyang babae ay si Cathy. Mag-asawa silang galing sa Maynila. Mukhang naligaw sila rito sa lugar natin. Hinahanap daw nila ang isang resort. Resort baka mo. Baka ang tinutukoy nila ay yung resort sa kabilang bayan. Oo nga po yata, Manang. Kanina pa po namin hinahanap ang lugar. Pero parang pabalik-balik lang po kami sa dinaraanan namin. Sa totoo lang, pakiramdam ko parang namamaligno kami. Namamaligno! Ay naku, hindi totoo yan. Baka naman talagang hindi nyo alam ang pupuntahan nyo kaya kayo naligaw. Isa lang ang resort dito sa lugar natin at nasa kabilang bayan pa yon. Medyo malayo pa at delikado ron kapag inabutan kayo ng dilim. Delikado po? Bakit? Ano po bang meron doon? Merong mga gumagalang masasamang loob sa parteng iyon ng bayan. Mga rebelde na pumapatay na lang basta-basta ng mga dayong napapadpad doon. Kaya wag na wag kayong pupunta ron kapag malapit ng gumabi. Kapag ganong oras, doon sila lumilitaw. Mga punyetang yon. Wala po kayong dapat ipag-alala sa amin. Mga sundalo po kami. Kaya namin ipagtanggol ang sarili namin laban sa mga masasamang loob na sinasabi nyo. Mga sundalo kayo? Opo, Manang. Kaya sisiw lang po sa amin kung makaharap namin ang sinasabi ninyong mga rebelde. Pero kung ako sa inyo, huwag ninyong tangkain pang tumuloy ron ngayong gabi. Lalo na at buntis ka, Iha. Ano po ang sabi ninyo, Manang? Tama po bang narinig ko? Buntis ang asawa ko? Pero paano nyo nalaman? Dahil ang asawa ko ay isang hilot. Kaya alam niya kung nagdadalang tao ang isang babae. At nararamdaman ko maselahan ang pagbubuntis mo, Iha. Baka malagay sa panganib ang bata kung ipipilit ninyong labanan ang mga rebeldeng iyon. Kaya sundin ninyo ang payo namin. Ipagpaliban nyo na lang muna ang pagpunta sa resort hanggang bukas. Malapit nang lumatag ang dilim at mapanganib ng maglakbay sa ganitong oras. Dito na lang muna kayo sa amin. Ang bahay namin ay isang bahay tuluyan na bukas para sa mga tulad ninyong nangangailangan ng pansamantalang masisilungan. Tama ang asawa ko. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo rito. Mas mabuting manatili muna kayo, lalo na't nagdadalang tao ka pala, Cathy. Sir Jupiter, hindi ako makapaniwala sa sinabi ng dalawang matanda na nagdadalang tao ako. Napatingin ako kay Bembol at bakas sa kanyang mukha ang saya. Hinawakan niya ang aking kamay at ramdam ko ang init at pananabik sa kanyang haplos. Kasabay noon unti-unting sumibol sa aking puso ang kakaibang saya na ako ay magiging nanay na. Kaya't pumayag na kami sa kanilang payo na pansamantalang makituloy sa kanilang bahay. Sige po. Tinatanggap po namin na makituloy na lang po muna rito sa inyo. Pero sigurado po ba kayo na nagdadalang tao talaga ako? Sigurado ako, Iha. At sa palagay ko, nasa ika-4 o ika-5 buwan ka na. Hindi mo lang napapansin dahil hindi pa masyadong malaki ang tiyan mo. Ganun po ba? Hindi pa po kasi ako nakakapagpatingin sa doktor Tsaka wala rin po ako nararamdaman na sintomas ng pagbubuntis. Meron talagang ganyan, Cathy. May mga babaeng hindi agad nararamdaman o napapansin ang kanilang pagbubuntis. Ikaw pa naman, babae ka. Dapat alam mo yan. Oo na. First time ko magbuntis, bakit ba? Kaya hindi ko talaga alam kung anong mararamdaman. Wala naman ako nararamdaman kakaiba sa katawan ko kaya hindi ko inisip na buntis ako. Ngayong alam mo na. Kailangan mong pag-ingatan yan, Iha. Tama ang desisyon ninyong mag-asawa na dito muna tumuloy. Sandali. Ipapahatid po kayo muna sa magiging kwarto ninyo sa taas. Emoy! Emoy! Tinawag ni Mang Marsing ang isang nagngangalang Emoy. Maya-maya isang binatang lumabas mula sa kwarto na nasa sala. Bakit po, Manong? Emoy, samahan mo muna ang mga bisita natin sa itaas. Dito sila pansamantala magpapalipas ng gabi.
Sige po, Manong. Siya nga pala si Emoy, ang kasambahay namin dito. Malaking tulong siya sa amin sa mga gawaing bahay. Kapag may kailangan kayo, huwag kayo mag-atubiling magsabi sa kanya. Sige po, maraming salamat po uli, Mang Marsing, Aling Puring. Salamat po sa pagpapatuloy ninyo sa amin. Walang anuman, iho, iha. Maaari na kayo magpahinga muna roon sa kwarto ninyo sa itaas. Sir, ma'am, sumunod po kayo sa akin sa itaas. Sinamahan kami ng binatang si Emoy sa ikalawang palapag ng bahay ng mag-asawang matanda. Pag-akyat namin, napansin namin na may 4 na kwarto roon. Dinala niya kami sa pinakadulong kwarto. Ito pong magiging kwarto nyo. Napansin kong nanginginig ang mga kamay ng binata. Tila kinakabahan siya at may gustong sabihin. Emoy ang pangalan mo, di ba? May problema ba? Para kasing kinakabahan ka eh. Ha? Nanginginig yung mga kamay mo eh, tsaka parang may gusto kang sabihin sa amin. Anong ibig mong sabihin, Cathy? Hindi mo ba siya napapansin? Parang may gusto siyang sabihin sa atin pero hindi niya masabi. Tama ako, di ba, Emoy? Wala naman po. Baka pagod lang po ako. Cathy, baka naman nagkakamali ka lang. Baka sadyang mahihiyain lang itong si Emoy. Hindi, Bembol. Kitang-kita ko, nanginginig ang mga kamay niya. At hindi lang yun ha. Parang may bumabagabag sa kanya. Tama ako, di ba, Emoy? May gusto kang sabihin sa amin? Ano yun? Ganon talaga ako, Sir Jupiter. Madali kong nalalaman ang kilos at ekspresyon ng mga tao, lalo na kung may bumabagabag sa kanila. Noon ko lang siya nakita pero kitang-kita ko sa binata ang kanyang pag-aalinlangan, ang pawis sa kanyang noo, ang pag-iwas ng tingin at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam kong may gusto siyang sabihin pero bakit parang may pumipigil sa kanya? Takot. Sandaling natahimik si Emoy. Napalunok siya, waring hindi alam kung paano magsisimula. Makikita sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan hanggang sa... Kung ako po sa inyo, umanap na lang po kayo ng ibang matutuluyan. O bumalik na lang po kayo kung saan man kayo nanggaling habang maaga pa. Ha? Bakit naman? Ano? Bakit mo naman nasabi yan? Hindi po kayo dapat nagpunta rito. Bakit po kasi yun na pa rito? Naligaw kasi kami. Dapat pupunta kami sa resort. Kaso hindi namin mahanap kaya napadpad kami rito sa lugar na to. Teka nga muna. Bakit mo ba sinasabi yan sa amin? Ano ba talaga ang mayroon dito? Huwag niyo po akong isusumbong sa kanila ha. Baka po kasi... Teka, pasok po muna tayo sa kwarto. Ano ba kasi ang gusto mong sabihin? Hindi po ako pwedeng magtagal. Baka makahalata po sila. Sinong sila? Sina Mang Marsing at Aling Puring ba? Bakit, Emoy? Ano ba ang mayroon sa mag-asawang yun? Mapanganib silang mag-asawa. Hindi po sila tao. Ano? Anong ibig mong sabihin? Sila po ay... Emoy! Emoy! Bumaba ka rito! Naku, tinatawag na ako. Babalik po ako kapag may pagkakataon. Pero kung ako sa inyo, umalis na kayo rito sa lalong madaling panahon. Ang labo naman nun. Hindi pa niya sinabi. Masama ang kutob ko. May itinatago mag-asawang yun sa atin. At ano yung sinabi niya na hindi sila tao? Ibig pang sabihin, mga aswang sila. Pwede ba, Gembol? Ayan ka na naman eh. Kanina maligno. Ngayon aswang. Iba ang kutob ko. Mukhang may ginagawang iligal ang dalawang yon kaya ganun na lang ang takot ni Emoy. May kinalaman kaya sa sinasabi niya, hindi pagpapaalis sa atin ng dalawang matanda. Maaari. Kaya kailangan nating malaman ng totoo. Lika, lumabas tayo ng kwarto at magmatsyag tayo. Ano, Emoy? Kumusta yung dalawang tayo? Nasa loob na ba ng kwarto? Opo, Manang. Nag-usisa ba sila? May mga itinanong ba sa'yo? Wala naman po, Manong. Mabuti kung ganon. Alam mo na ang gagawin, Emoy. Dating gawin.
Ipaghanda mo sila ng masarap na pagkain. Pagkatapos ay lagyan mo ng pampatulog ang ipapainom mo sa kanilang tiya. Nasasabik na ako, Marsing. Ngayon na lang ulit ako makakatikim ng sariwang laman ng sanggol. Diyos ko, Bebol! Huwag kang maingay. Ako rin. Kaya pasalamat tayo at may naligaw na namang mga dayo rito sa atin. Sino na naman kaya yung asungot na yon? Emoy, tingnan mo nga kung sino ang nasa labas. Opo, Manong. Hoy, Emoy! Mabuti naman at pinagbuksan mo kami. Pwede ba namin makausap si paring Marseng? Opo, sandali lang po. Manong, sina Mang Kulas at Mang Dodoy po. Gusto raw po kayo makausap. Sinasabi ko na nga ba, Marsing? Naamoy ng dalawang yan ng dalawang dayo. Ano gagawin natin? Hayaan mo na, Puring. Alam mo naman na hindi natin pwedeng pagdamutan ng mga kaibigan natin. Sige, patuloyin mo na sila, Emoy. Sige po. Tuloy na daw po kayo. Ayun! Salamat, Emoy! Hoy, pare! Nabalitaan namin na may mga dayo raw na naparito. Baka naman, pwede kaming makiamot. Paano nyo nalaman na may mga dayo rito sa bahay namin? Para namang hindi mo kami kilala, pare. Pagdating sa mga ganyan madali kaming makatunog dyan, di ba, paring Dodoy? Tama si paring Kulas. Basta pagkain, malakas ang radar namin. Kayo talagang dalawang tukmol. Wala na kayong inatupag kundi ang makikain sa amin. Wala kayong ibang ginawa kundi mag-abang ng dayo na pumupunta rito sa amin. Bakit hindi kayo maghanap na mabibiktima ninyong dalawa? At para hindi kayo nagugulo rito sa amin? Maring puring naman. Parang hindi tayo magkakaibigan Huwag niyo naman kaming pagdamutan. Kahit konting tikim lang. Baka naman. Kasi naman, kayo lang mag-asawa ang may malaking bahay dito sa atin, Mare. Kaya palagi kayong pinupuntahan ng mga dayo. Samantalang kami ni Pare, ang bahay namin, mukhang barong-barong at walang nakatira. Hindi tuloy pinapansin ng mga dayo. Kaya wala man lang kaming mabiktima. At alam niyo ba, pati ang mga kapitbahay natin, inggit na rin sa inyo. Dahil palaging may bisita ang bahay niyo. Kaya pinagchichismisan na nila kayo. Aba, at kasalanan ba namin kung sa bahay namin nagpupuntang mga dayo? Kung gusto nyo rin ng bisita, edi ayusin ninyo ang mga bahay ninyo. Hindi yung puro kayo abang at hingi. Hayaan mo na sila, Puring. Ano pa nga bang magagawa namin? Nandito na kayo Pero isang pakiusap lamang. Wala na sanang ibang makakaalam nito, ha? Huwag ninyong ipagkakalat sa mga kapitbahay natin na may mga dayo rito sa amin. Baka pagchismisan na naman kami ng mga yun. Ayun. Madali naman pala kayong kausap huwag kayong mag-alala. Tikom ang bibig namin ni paring Kulas. Hindi ba, pare? Oo naman. Kayo pa ba? Pagkakaibigan tayo. Hay nako, basta sa akin yung babae. Wala nga agaw sa kanya. Dahil akin siya at ang sanggol na dinadala niya. Kayong tatlo, paghahatian ninyong lalaking kasama niya. Ano? Maghahati kaming tatlo sa isa? Oo, dahil matagal nang hindi nakakatikim ng buntis ang asawa ko. Kaya ipaubayan na natin sa kanya yung babaeng dayo. At maghati-hati na lang tayo doon sa asawa niya. Akala ko pa naman, makakatikim na din kami ng sariwang sanggol. Yun pala yung asawa lang nung buntis na babae ang makakain namin. At may kahati pa. Hayaan mo na. Ang mahalaga ay may makakain tayo. Biyaya din yun. Sige, pahig na kami sa gusto nyo. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Mamayang gabi, kapag nakatulog na sila, tsaka natin sila pagpepiestahan. Pero, Marsing, hindi ba't ang sabi ng mag-asawang yon ay mga sundalo sila?
Siguradong may dala silang sandata na maaaring gamitin nila sa atin. Magagamit pa ba nila yun kapag tulog na sila? Hindi na nila magagamit yun sa atin. Kaya huwag kang mag-alala, Puring. Sir Jupiter, nagkatinginan kami ng asawa ko matapos marinig ang kanilang mga sinabi. Hindi kami makapaniwala. Mga aswang pala ang kaharap namin. At hindi lang yon, mukhang marami pa sila sa lugar na yon. Sa isip namin, ano ba ang napasok namin? Bagamat kinakabahan, pinilit naming tibayan ang aming loob. Hindi kami papayag na maging hapunan ng mga aswang, kaya't buong tapang naming pinaghandaan ang isang matinding laban. Pagsapit ng gabi, narinig namin na kumatok si Emoy sa pinto ng kwarto. Sir, ma'am, nagdala po ako ng pagkain inumin. Baka gutom na po kayo. Halika! Emoy, pumasok ka sa loob! Ito na pong pagkain nyo. Nagdala na rin po ako ng tsaa. Alam na namin ang totoo, Emoy. Mga aswang ang amo mo. Pati yung dalawang lalaking dumating kanina. Paano nyo po nalaman? Nang lumabas ka ng kwarto kanina, sumunod din kami. Palihim kami nakinig sa usapan nyo. At nakita rin namin ang mga bisita nyo. Mga aswang din pala sila. Yun ba ang gusto mong sabihin sa amin? Na mga aswang ang mga amo mo? Opo, tama po kayo. Mga aswang sila. Mga aswang na tiktik. Aswang na tiktik? Opo, ang tiktik isang uri po yun ng aswang na mahilig mambiktima ng mga buntis. At kumakain din po sila ng sanggol. Matatalas din ang kanilang pandinig. Kaya nga, pabulong ko kayong kinakausap para hindi nila marinig ang pinag-uusapan natin. Dinig na dinig namin ang usapan nila sa ibaba kanina. Plano pala nila kaming gawing hapunan ngayong gabi. Mga walang hiyang aswang yon. Matagal na ba nilang ginagawa to? Ang mambiktima ng mga dayo? Opo, matagal na. Talagang nag-aabang sila ng maliligaw dito. At hindi lang yung mag-asawa at yung dalawang bisita nilang mga aswang. Ito pong baryo na to. Lahat ng mga nakatira rito ay puro aswang na tiktik. Ano? Baryo ng mga tiktik? Diyos ko! Ano ba itong napuntahan namin? Napakamalas naman namin itong asawa ko. Sa dinami-dami ng lugar na maliligaw kami, dito pa talaga sa baryo na may mga aswang. Pero anong baryo ba talaga ito? At totoo ba yung sinabi nila? Na dito matatagpuan yung resort na gusto naming puntahan? At paano yung tungkol sa mga rebelde? Totoo rin ba yun? Sandali po, isa-isa lang. Sasagutin ko naman po lahat yan. Ang baryong to, parte pa rin naman po ng Bicol. Pero hindi ko alam ang tawag sa lugar na ito dahil hindi naman talaga ako taga rito. Oo nga pala. Nakalimutan namin itanong sa'yo. Hindi ka naman aswang, di ba? Eh bakit ka nandito? Bakit mo sila kasama? Ibinenta po ko ng tatay kong lasengko kay Mang Marcin para gawing alipin. Nung una, akala ko mga normal na tao sila. Pero nang dinala nila ako rito sa Bicol, saka ko lang nalaman ang madilim nilang sikreto. Mga aswang pala sila. Ginawa nila akong kasambahay at inutusan na mag-asikaso at magpakain sa mga dayong naliligaw rito na kalaunan ay ginagawa nilang biktima. Oo, tama ka. Narinig namin yan kanina. Ikaw mismo ang inuutusan nila magdala ng pagkain dito sa amin. Opo, pinakakain muna nila ng masasarap na pagkain ng mga biktima. Tapos, papainumin ng tsaa na may pampatulog. Kapag tulog na, sa kanila lalantakan. Sa kanila pagpipiestahan. Pero hindi ka ba natatakot na baka patayin ka na rin nila para kainin? Siyempre, tao ko pa rin at mga aswang sila. Hindi naman po nila ako ginagalaw basta't susundin ko lang ang lahat ng utos nila. At hindi rin ako ginagalaw ng ibang aswang dito dahil protektado ako ng mag-asawa. Mga demonyo sila. Pero noon pa man, gusto ko na pong umalis dito eh. Hindi ko lang magawa. Wala kasi akong lakas ng loob. Natatakot kasi ako sa kanila eh. At teka, tungkol naman po pala sa resort at sa mga rebelde, hindi po totoo yun. Wala pong resort dito at wala ring mga rebelde. Sinabi lang nila yun para hindi kayo makaalis. Lalo na si Aling Puring. Nang malaman niyang nagdadalang tao ka, ma'am, mas lalo siyang naatat sa'yo. Pati na rin po sa ipinagbubuntis mo. Mga manluloko sila. Akala siguro nila madali nila kami mapapatay para gawing pagkain.
Nagkakamali sila. Hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila. Oo nga. Ano pat mga sundalo kami nitong asawa ko. Hindi kami basta-basta magpapatalo sa laban. Mga sundalo kayo? Oo. Mga sundalo kami. At sanay kaming makipaglaban. At kahit mga aswang sila, hindi namin sila uurungan. Kaya humanda sila rito sa baril ko. Ang astig naman, sir. Ang laki ng sandata mo. Oo naman. Malaki ito. Lalo na yung isang sandata ko. Kaya nga mabilis kami nakabuo nitong asawa ko eh. Gago ka talaga. Nasa panganib na nga tayo, puro ka pa rin kalokohan eh. Emoy, may plano kami. Kailangan namin ng tulong mo. Hihingi sana kami ng tulong sa iba kaso wala pa rin signal ang mga cellphone namin. Kaya ngayon, ang tangi maaasahan natin ay ang ating mga sarili. Ano po yan, ma'am? Ano pong tulong ang gusto nyo? Tatakas tayo rito. Hindi lang kami, kasama ka rin. Itatakas ka rin namin sa impyernong ito. Ako po? Isasama nyo ako? Oo, pero kailangan natin na maganda. Hindi biro yan, sir. Malalakas ang mga aswang na yun. Hindi lang baril ang kailangan natin para labanan sila. Kailangan din natin ng iba pang pangontra, katulad ng asin tsaka bawang na mas epektibo pumuksa sa kanila. Kung ganon, kailangan na natin kumilos. Bago pa nila tayo maunahan. Kailangan natin makaalis ng baryong ito ng buhay. Sinabi namin kay Emoy ang plano namin. Kailangan lang na maisagawa namin yon na maayos, maingat at walang sablay. Alam naming hindi magiging madali ang pagtakas mula sa baryong yon, lalo na't napapaligiran kami ng mga aswang na tiktik. Manang, tulog na po ang mga dayo sa itaas. Nakakain at nakainom na rin po sila ng tsaa. Sa wakas, makakatikim na ulit ako ng sariwang laman ng sanggol. Ayan! Makakakain na tayo! Sabik na akong makakain ng sariwang laman ng tao. Ilang araw na din ako nagtiis. Bihira na kasi ang mga dayo sa lugar natin. Mabuti na lang at may dumating uli. O siya, Emoy. Tapos na ang trabaho mo ngayong gabi. Pumasok ka na sa kwarto mo. Kami na ang bahala rito. Oo po, Manong. Ano pang hinihintay natin, Marsing? Puntahan na natin ang dalawa sa itaas para makakain na tayo. Sige, kailangan na nating magpalit anyo. Gabi na at oras na para sa hapunan. Unti-unting nagbago ang anyo ng apat. Naging itim ang kulay ng kanilang balat. Umaba ang kanilang mga dila at tinubuan sila ng matutulis at mahahabang mga kuko at pangil. Kasabay noon ay sumingaw ang nakasusulasok nilang amoy na parang nabubulok na laman. Lahat ng yun ay nasaksihan ni Emoy. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Sana po'y maging matagumpay ang plano nila. Nakita pa ni Emoy ang paglalaway ng mga aswang habang dahan-dahang umakyat ang mga ito sa hagdan patungo sa ikalawang palapag. Ang hindi nila alam, palihim na nakasubaybay sa kanila si Emoy. Pagdating sa itaas, dahan-dahan nilang binuksan ang pinto ng kwarto kung saan kami naroon ng asawa ko. Dinig namin ang marahang pagpasok ng mga aswang sa kwarto. Ang bigat ng kanilang mga yapak, ang malalim nilang paghinga at ang gutom na paggalaw ng kanilang bibig na parabang hayok na hayok sa laman. Kasabay noon pumuno sa buong kwarto ang nakasusulasok nilang amoy. Halos masuka ako ngunit pinigilan ko ang sarili ko upang hindi mahalata ng mga halimaw. Mabuti at hindi rin kita ng mga aswang ang aming mga mukha ni Bembol dahil nakatagilid kaming magkaharap sa higaan. Ilang saglit pa palihim naming idinilat ang aming mga mata. Hudyat na oras na upang isagawa ang aming plano. At bigla kaming bumangon sa higaan para gulatin ang mga aswang. Huli kayo! Akala nyo ba hayaan namin kayo na gawin nyo kaming hapunan? Nagkakamali kayo!
Gulat na gulat ang mga aswang, ngunit mas lalo kaming nagimbal nang masilayan ang tunay nilang anyo. Nakakakilabot ang kanilang itsura. Paano nyo nalaman ang balak namin? Marcel, alam nila na mga aswang tayo. Buwisit! Akala ko ba, tulog na ang mga dayong yan? Nalintikan na. May alam na ang mga yan. Anong gagawin natin? Akala nyo ba maluloko nyo kami? Mga halimaw! Lapastang kang lalaki ka. Magbabayad ka. Dahil alam niyo ang sikreto namin, hindi na kayo makakalabas dito ng buhay. Kung hahayaan namin yon, aswang na matanda! Malakas kong tinadyakan sa mukha si Aling Puring dahil ano pang mapatras siya at muntik nang matumba sa sahig. Walang hiya kung babae ka. Bakit mo sinaktan ang asawa ko? Pagbabayaran mo ito! Bago pa man makasugod sa amin ang mga aswang, agad namin silang sinabuyan ng asin na ibinigay sa amin ni Emoy. Mga buwisit kayo! Namilipit sa sakit ang mga aswang. Sinamantala namin yun upang makatakbo palabas ng kwarto. Tara, Kati! Bilisan mo! Kailangan nating puntahan si Emoy. Aba, kasabwat niya pala ang traitor na yon. Wala siyang utang na loob. Sama-sama kayong mamamatay ngayong gabi. Nagmamadali kaming bumaba sa hagdan, Sir Jupiter. Bilisan nyo! Nandiyan na sila! Bembol, nakalimutan ko ang cellphone sa kwarto. Hayaan mo na yun. Naiwan ko rin ang cellphone ko sa itaas. Ang mas mahalaga ngayon, makatakas tayo rito. Hindi namin namalayan na bigla na lang nagsilondagan ang mga aswang pababa sa sala. Sa sobrang bilis nila, para silang hangin na dumaan sa harapan namin ni Bembol. Hindi na namin namalayan na nahuli na pala nila si Emoy. Emoy! Bitawan niyo siya! Mabilis kong dinukot ang baril sa aking bulsa at ikinasayon. Bitawan niyo si Emoy o ipuputo ko to sa mga ulo ninyo! Ano? Pakakawalan niyo siya? O tataniman ko ng tingga ang mga bumbunan niyo? Akala mo ba matatakot kami sa mga baril ninyo? Sige, subukan nyo. Tingnan natin kung sino mauubusan ng bala o dugo. Ganon ha? Sige, etong sa'yo! Ngunit mabilis lang nilang naiwasan ang mga bala. Paano ba yan? Mas mabilis pa kami kaysa sa mga bala ninyo. Kahit ubusin nyo ang lamang bala ng mga baril na yan, hindi nyo kami matitimbuang. Pero kayo, isang kagat lang namin. Tapos kayo! Gusto nyo ng laro? Pues, maglalaro tayo. Puring, ikaw muna ang bahala sa traitor na yan. Huwag mong hayaang makatakas. Sabay-sabay natin silang papatayin. Bakit mo kami trinaydor, Emoy? Naging mabuti kami sa'yo. Pero ganito lang ang igaganti mo sa amin. Bakit mo tutulungan ang mga dayo na yan? Matagal ko nang gustong umalis dito. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Binigyan nila ako ng tapang para makatakas sa impyernong lugar na to. Kaya ayoko na. Hindi na kaya ng konsensyo kung mga pinagagawa niyo sa akin. Sawang-sawa na akong maging kasangkapan ng kasamaan ninyong dalawa. Gusto ko mamuhay ng malaya. Hindi bilang isang alipin ng mga aswang. At kung kailangan ko lumaban para sa kalayaan ko, gagawin ko. Oo, kinupkup niyo nga ako. Pero inaalipin niyo naman ako. Wala akong kalayaan. Hindi ko magawa ang gusto ko. Para lang akong makinang disusi na kailangang sumunod sa lahat ng utos ninyo. Pero ngayon hindi na. Mas pipiliin kong ipaglaban ang sarili kong buhay kesa manatili sa piling ng mga halimaw na walang ibang alam kundi ang malakit at pumatay. Mas mabuti pang mamatay ako kesa ipagpatuloy ko ang pagsunod sa inyong dalawa.
ganon? Nagreklamo ka na pala ngayon. Pues, ihanda mo ang sarili mo dahil isasama ka namin sa mga dayong yan bilang aming hapunan. Muli akong dumukot ng asin mula sa supot na ibinigay sa amin ni Emoy. Hindi na ako nagdalawang isip. Mabilis kong isinabo yun sa mukha ng mga aswang. Napahiyaw sa sakit ang mga halimaw. Habang sila'y namimilipit sa sakit dahil sa asin, sinamantala namin ni Bembol ang pagkakataon upang makatakbo. Tara, Kati! Bilisan mo! Si Emoy! Kailangan natin siya iligtas! Nagmamadali kaming kumilos, ngunit bago pa man kami makalapit kay Emoy, biglang lumundag si Mang Marsing sa harapan ko at sinunggaban ako, dahilan upang mabitawan ko ang hawak kong supot ng asin at baril. Titigon mo ko! Sinipa ni Mang Marsing ang baril ko palayo, diretso sa isang sulok upang hindi ko yun madampot. Ikaw ang uunahin ko. Matapang ka, ha? Pasensyahan na lang kami ni Puring. Pero kung kakain sa sanggol na nasa sinapupunan mo... Gah! Kati! Papatayin kitang hayop ka! Kapag may ginawa ka sa asawa at anak ko! Tatangkain sanang lapitan kami ni Bembol, ngunit hinarangan siya ni Mang Kulas at Mang Dodoy. Hep, saan ka pupunta? Si paring Marsing na ang bahala sa asawa mo. At kami naman ang bahala sa'yo. Umalis kayo sa daraanan ko! Kung hindi, pasasabugin ko ang mga ulo nyo! Masyado kang matapang lalaki. Masyado kang nagtitiwala dyan sa baril mo. Kanina nga, hindi mo kami matamaan ng bala. Hindi kayo natatakot dito? Pues, dito kaya? Sir Jupiter, dumukot si Bembol ng asin sa kanyang bulsa at akmang isasabo yun sa dalawang aswang. Ilayo mo nga sila yan. Bibitiwan mo yan, oh. O ano? Anong gagawin mo? Sige, subukan yung lumapit. Isasaboy ko sa pangit yung pagbumukha. Itong asin na hawak ko. Samantala, kinubabawan na ako ni Mang Marsing. Ibinuka niya ang kanyang bibig at inilabas ang mahaba at matulis ng dila. Unti-unting inilalapit yun sa aking tiyan. Hindi ko papayagan na may gawin ka sa baby ko! Bagamat hirap akong gumalaw dahil sa bigat ng aswang na nakadagan sa akin, mabilis kong dinukot ang lansetang nakatago sa aking kaliwang bulsa. Sa isang mabilis na galaw, isinaksak ko yun ng madiin sa kanyang tagiliran. Napasigaw sa sakit ang aswang at agad na umalis mula sa pagkakadagan sa akin. Sinamantala ko ang pagkakataon. Mabilis kong dinampot ang supot ng asin sa sahig at ang baril ko na napunta sa sulok. Habang namimilipit ang aswang sa hapdi ng sugat na tinamo mula sa akin, agad ko siyang sinabuyan ng asin sa mukha. Kunyeta kang babae ka! Habang nagpapalahaw sa sakit si Mang Marsing, agad kong binaril si Mang Kulas at Mang Dodoy na patuloy na humaharang sa asawa ko. Binaril ko sa likod si Mang Dodoy habang si Mang Kulas naman ay binaril ko sa tagiliran. Ayos ka lang? Ayos lang ako. Ikaw ba? Oo, pero hindi pa tapos ito. Si Emoy, hawak pa rin siya ni Aling Puring. Napalingon kami kay Emoy. Mahigpit pa rin itong hawak ni Aling Puring. Ang mahahabang kuko ng babaeng aswang ay nakabaon sa balikat ng binata. Emoy! Hoy, matandang aswang! Bibitawan mo si Emoy? O isasaboy ko sa mukha mo itong natitirang asin sa supot? Bitawan mo ko! Akala mo, makakatakas ka, Emoy? Dito ka lang sa akin. Hindi niyo siya makukuha sa akin. Magkakamatayan muna tayo. Kung yan ang gusto mong matandang aswang, pagbibigyan kita. Pero tandaan mo, kapag hindi mo bintawan si Emoy ngayon din, sisiguraduhin ko ikaw ang unang mawawala sa mundong ito. Ako
ang mawawala. Palaka! Napakayabang mo, lalaki. Subukan niyong lumapit. At sisiguraduhin kong hindi niyo na siya makikitang buhay. Ah, talaga lang ha? Hetong sa'yo! Wala akong inaksayang oras, Sir Jupiter. Agad kong sinabuyan ng asin sa mukha si Aling Puring dahil upang mapasigaw siya sa sakit at tuluyang mabitawan si Emoy. Naitulak niya si Emoy at napasubsob siya sa sahig. Nanginginig sa sakit habang unti-unting natutunaw ang balat sa kanyang mukha. Tara na, Emoy! Kailangan na natin makaalis dito! Habang nanghihina ang mga aswang, dali-dali kaming lumabas ng bahay. Ngunit bago pa man kami makalayo, bigla kaming nakarinig ng malalakas na pagaspas ng pakpak. Ano yun? Parang malalaking ibon na lumilipad. Mga aswang din yun. Ang iba pang tiktik na nakatira sa baryong to. Mukhang natunugan na nila ang mga dayo kayo. Sumama kayo sa akin. May alam akong ligtas na lugar. Bilisan nyo! Tatakbo na kami palayo nang biglang humarang sa daraanan namin si Mang Marsing. Taas ng kumpiyansa nyo na makaalis kayo rito Tignan natin kung anong magagawa nyo kapag ang mga kasamahan naming tiktik na mismo ang humabol sa inyo. Buhay ka pa rin, hayop ka! Itong nababagay sa'yo! Mamatay ka! Ilang beses kong pinaputukan si Mang Marsing ngunit mabilis siyang nakailag. Ngunit sa gitna ng laban, may napansin ako. Diyos ko, wala na akong bala. Anong problema? Wala na akong bala, Bembol. Wala ka ng bala, babae? Aba, balas mo naman. Siya wala na. Pero ako meron pa. Tanggapin mo ito! Marsang! Mga walang hiya kayo. Hindi nyo alam kung sino ang kinalaban ninyo. Mga tampalasan. Kulas, Dodoy, huwag niyong hayaang makatakas sa mga yan. Hindi ko talaga hayang makaalis sa mga buwisit na yan. Lalong-lalo na ang babaeng yan na siyang bumaril sa amin. Hindi kami papayag na hindi makaganti sa mga punyetang dayuang yan. Kapag nahuli namin kayo, hindi lang laman loob nyo ang kakainin namin. Pati bawat himay-himay ng laman at buto nyo, sisimutin namin. Wala kaming ititira. Maswerte nga kayo na wala kayong mararamdaman kapag tulog kayo. Ngayon, sisiguraduhin namin sa bawat sakit ay mararamdaman nyo ng buo. Bawat kagat, bawat piraso ng laman na luluray-luray namin sa katawan ninyo. Lalong-lalo ka na, babae. Lalamunin ko ng buo ang sanggol na tinadala mo. Muli kaming napaligiran ng 4 na aswang na tiktik. Ramdam namin ang galit at masidhing pagnanasa nilang lapain kami ng buhay. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab na sa gutom at ang mahahaba nilang dila ay muli nilang inilabas. Tila sabik ng malasa ng aming dugo at laman. Bukod sa kanila, nakita namin ang pagdating ng iba pang aswang na tiktik na mga kasamahan nila sa baryong yun. Mukhang malabo na tayo makatakas. Nandiyan ang iba nilang mga kasamang tiktik. Ang dami nila, Kati. Kakaunti na lang din ang bala ko. Ngayon pa ba tayo sa suko, Bembol? Lalaban tayo hanggang sa huling bala natin. Hanggang sa huling patak na dugo at hininga natin ang kinakailangan. Hindi tayo pwede mamatay nang hindi lumalaban sa mga halimaw na yan. Ikaw ang inaalala ko, Kati. Buntis ka. Hindi kita hahayaang mapahamak. Kailangan mong mabuhay. Kailangan mong iligtas ang anak natin. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Kahit ako na lang ang humarang sa kanila. Sige na, tumakas sa kayo ni Emoy. Emoy, tumakas sa kayo ni Kati. Dalhin mo siya ron sa sinasabi mong ligtas na lugar. Ano? Hindi, Bembol! Hindi kita iiwan dito. Kung aalis kami rito, hindi maaaring hindi ka namin kasama. Mag-asawa tayo at magkasama nating haharapin ito. Ano man ang mangyari, hindi ko kayang mawala ka. Kaya lalaban tayo na magkasama hanggang sa dulo. Emoy, ikaw ang tumakas. Kami lang bahala rito ng asawa ko.
Iligtas mo ang sarili mo. Walang makakatakas sa inyo kahit isa. Hindi nyo kami madaling mauhuli. Mga halimaw! Lalaban kami hanggang dulo. Hindi kami basta-basta magpapalapa sa inyo. Kinuha ko kay Bembol ang baril niya at pinaputukan ng mga aswang. Mamatay kayong lahat! Emoy, tulungan mo ko. Sabuyan natin sila ng asin. Marami pang asin dito sa supot. Opo, sir. Habang pinapuputukan ko ang mga aswang na sumusugod sa amin, sina Bembol at Emoy naman ay mabilis na nagsasaboy ng asin upang pigilan ang iba pang mga halimaw. Hindi ko akalaing mararanasan natin ang ganitong panganib, Bembol. Nagpunta tayo rito sa Bicol para mag-unwind at magbakasyon at hindi para makipaggera sa mga aswang. Hindi ba? Mas gusto mo yung mas exciting? Yung may thrill kapag sumasabak tayo sa gera? Nung nakikipagbakbakan tayo sa mga rebelde sa Mindanao, ang sabi mo, hindi ka man lang pinagpapawisan. Ito na yung thrill na hinahanap mo. Ang makipaggera sa mga aswang. Tangina talaga. Sa dinami-dami ng thrill, ito pa talagang nakuha natin, ha? Hindi mga rebelde, hindi mga terorista, kundi mga aswang. Ano to? Level up na horror survival game? Kung alam ko lang, nag-book na lang tayo sa ibang resort kaysa sa resort ng kamatayan na to. Hindi bale. Magkasama naman tayo. Tama ka, Kati. Dapat, magkasama nating haharapin kahit anong klaseng halimaw pa yan. Rebelde man o aswang. Basta't magkasama tayo. Walang tatalo sa tandem natin. Pero seryoso, kapag nakaligtas tayo rito, ikaw na ang bahalang mag-book ng susunod nating bakasyon, ha? At siguraduhin mong wala nang mga aswang. Sir, ma'am, tatakas po ba tayo o mag-uusap lang kayo dyan? Tignan nyo, malapit na sa atin sila Mang Puring at Manong Marsing. Titirsin namin kayong tatlo kapag nahuli namin kayo. Mga buwis talaga kayo. Ilan na sa mga kasamahan namin na napatay ninyo. Hindi kayo makakatakas. Kahit saan kayo magtago, hahanapin namin kayo. Lalo ka na, babae. Takam na takam ako sa iyong sanggol. Bilisan mo, Kati. Malapit na tayong abutan ng mag-asawang tiktik. Emoy, tara na sa sinasabi mong ligtas na lugar. Pero may nakaharang po sa daraanan natin. Sila Mang Kulas at Mang Dodoy. Sabuyan mo ng asin. Punterian mo sa mukha. Hindi kayo aalis sa daraanan namin, ha? Itong para sa inyo. Sinabuyan ng asin ni Emoy ang dalawang aswang, Sir Jupiter, kaya namilipit na naman sa sakit ang mga ito. Punita kayo! Nakakarami na kayo sa amin! Babaliin ko ang mga buto niyo sa katawan kapag nahuli ko kayo! Habang hinaharap ni na Bembol at Emoy sina Mang Kulas at Mang Dodoy, ako naman ang humarap sa mag-asawang Mang Marsing at Aling Puring. Hoy! Mag-asawang aswang! Ako ang harapin ninyong dalawa. Napakatapang mo talaga, ha? Ikaw na yata ang pinakamatapang na babae tayo na nakilala namin. Mayroon ding mga matatapang na babae na nauna sa'yo rito. Pero wala rin nagawa ang pagiging matapang nila. Dahil kamatayan din ang kinahantungan nila. Tulad mo, susunod ka na rin sa naging kapalaran nila. Kung kaya nyo, mga uugod-ugod na kayong dalawa eh. Wala nga kayong ibubuga? Muli ko silang pinaputukan ng hawak kong baril. Nadaplisan na naman si Mang Marsing. Tinamaan ito ng bala sa magkabilang binti. Hayop ka talagang babae ka. Namumuro ka na! Ay, ikaw nang susunod, Puring, ha? Kaya humanda ka na. Akmang babarilin ko na si Aling Puring nang di ko na malaya na natiso ng pa ako sa nakausling bato sa lupa, kaya nadapa ako. Nabitawan ko ang hawak kong baril. Babangon sana ako, ngunit nakakuha ng tiyempo si Aling Puring at inatake niya ako. Bitiwan mo ako!
Nasaan ang tapang mo ngayon? Ikaw ang unang mamamatay. Naaamoy ko na ang masarap na sanggol sa loob ng tiyan mo. Habang nakakubabaw siya sa akin, unti-unting inilapit niya ang kanyang matutulis na pangil sa aking lieg. Habang ang mahahaba't matatalas niyang kuko ay nagdudulot ng matinding hapdi habang kumakayod sa aking tiyan. Wag! Bitiwan mo ako sa akin! Ah! Handa ka na bang mamatay? At handa ka rin bang mapasa akin ang iyong anak? Huwag mong gagalawin ang anak ko. Wala ka na magagawa. Tanggapin mo na lang ang iyong katapusan. Huwag kang mag-alala. Susunod na rin naman sa iyong asawa mo at ang trendor na si Emoy. Ngunit bago pa man maibaon ni Aling Puring ang matutulis ng pangil sa aking leeg, Ikaw ang mamatay sa asin ko! Walang iyak at laga, Emoy. Ikaw ang walang yaaning puring. Kaya dapat ikaw ang mamatay. paulit-ulit na sinabuyan ni Emoy ng asin ang babaeng aswang hanggang sa ito'y bumagsak sa lupa. Ako naman ay agad bumangon at dali-daling pinulot ang baril. Halika na, ma'am. Ang sabi sa akin ni Sir, tulungan daw kita habang nilalabanan niya si Mang Pulas at Mang Dodoy. Mabuti na lang at nagsiatrasan na ang ibang aswang na tiktik. Kaya ngayon, yung dalawa na lang at ang mag-asawa ang natitirang mga asungot. Kumusta si Bembol? Ano nangyari sa kanya? Diyos ko, nasaktan ka ba? At si baby? Hindi naman, ayos lang ako. Akala ko nga madadali ako ni Puring pero mabuti na lang at dumating si Emoy at sinabuyan siya ng asin. Sinabihan ko kasi siya na tulungan ka. Dahil nakita kong hindi ka na makalaban sa aswang na yon. Ako naman, ayun. Hindi nakaporma sa akin yung dalawang tukmol na yon. Walang binatbat sa asin ko. Ang mabuti pa, umalis na tayo rito. Habang nangihina pa ang mga aswang. Aalis na sana kami nang biglang sumugod sa amin si Mang Dodoy. Walang aalis sa inyo. Bembol! Si Mang Dodoy! Umilag ka! Ano? Ngunit bago pa masunggaban ni Mang Dodoy ang asawa ko, Hayop ka! pinaputukan ko siya sa ulo at sa dibdib. Isang balang tumagos sa kanyang puso. Nagkikisay siya at bumagsak sa lupa. Isang saglit pa, gumalaw siya. Tila pilit bumabangon kahit may tama na sa dibdib. Matibay ka. Tingnan natin ang tibay mo rito. Bigla kong naisipang lagyan ng asin ng bala ng baril pagkatapos muli ko siyang pinaputukan sa dibdib diretso sa kanyang puso. Di nagtagal ay agad siyang bumulagta sa lupa at nalagutan ng hininga. Nax! Napuruhan mo ang aswang ah! Nasa isip ko, nalagyan ng asin ang bala ng baril. Dumukot ako ng kaunting asin sa supot mo. Ayos! Tumba na ang isa. 3 na lang ang problema natin. Huwag ka muna magsaya, kuya. Sabi mo nga, may 3 pa. At ayan na sila. Unti-unti na silang nakakabawi ng lakas. Kaya mabuti pang pumunta na tayo sa ligtas na lugar. Tama ka, Emoy. Bilisan na natin. Napatay niyo man si Dodoy. Nandito pa kami. Wala na ba silang matatakbuhan? Mahuhuli at mahuhuli rin natin sila. Gigil na ako sa mga yan. Hindi na ako natutuwa. Pinatay nila si Dodoy. Magbabayad sila. Nang makita naming sumusunod na sa amin si Mang Marsing, wala na kaming ibang pagpipilian kundi muling magpaputok ng baril at magsaboy ng asin. Subalit patuloy lamang silang umiwas sa aming mga pag-atake hanggang sa tuluyang maubos ang bala ng baril at wala na rin kaming natirang asin. Wala na tayong bala at asin. Paano na to? Nakakaasar. Sana, dinala ko rin yung isa ko pang baril sa bahay. Nagamit sana natin. Malayo pa ba yung pupuntahan natin? Pagod na ako at medyo nakakaramdam na ako ng pananakit ng tiyan.
Konting tiis na lang, Kati. Kailangan lang natin makarating sa ligtas na lugar. Kapag nakalayo na tayo sa kanila, makakapagpahinga ka na. Kakayanin natin ito. Di bale, malapit na tayo doon sa ligtas na lugar. Hindi sila makakapasok doon. Matapos ng ilang minutong takbuhan ay narating din namin ang sinasabi ni Emoy na ligtas na lugar. Isa pala itong maliit na kapilya sa may kakahuyan. Dito na ba yun, Emoy? Ligtas na ba tayo rito? Oo, ma'am. Hindi sila makakapasok dito. Pumasok pa tayo sa loob hanggat wala pa sila. Bilisan nyo! Isa palang lumang kapilya ang lugar na ito. Na parang pinaglipasan na ng panahon. Pagpasok namin sa loob, agad naming napansin ang kalumaan ng lugar. Puno ng sapot at alikabok ang bawat sulok at ang mga lumang upuan ay sira-sira na. Sa kabila ng katahimikan, may bumalot sa amin na kakaibang pakiramdam. Hindi takot, kundi kapayapaan. Pakiramdam namin tunay nga kaming ligtas sa loob ng kapilyang yun. Ligtas na tayo rito. Hindi sila makakapasok dito. Takot sila rito eh. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Matagal mo na bang alaman tungkol dito? Hindi po, sir. Kamakailan ko lang natuklasan na may kapilya rito sa kakahuyan. Paano mo na sigurado na hindi sila makakapasok dito? Kasi minsan, inutusan ako ng mag-asawa ng mga ahoy dito sa kakahuyan. At dito ko nakita ang lumang kapilyang ito. Nung una, hindi ko ito pinansin. Pero isang araw, nang mga ahoy ako kasama ni Mang Marsing, napansin kong halos hindi siya makatingin sa kapilya. Halatang takot siya. Sa sobrang kaba niya, nagmamadali kaming umuwi nung araw na yon. Kaya ba, naisip mong dito tayo maaari magpunta? Opo, sir. Kaya habang tumatakas tayo kanina, ito ang naisip ko na pwede nating pagtaguan dahil sa naging reaksyon ni Mang Marsing. Takot sila rito. Takot dito ang mga aswang na gaya nila dahil sagrado ang lugar na ito. Mabuti naman at nahanap mo ang kapilang ito. Kundi, kayo na pa tayo nahuli ng mga aswang na yon. Salamat nga pala sa lahat ng tulong mo sa amin, ha. Saan mo ba nakuha yung malaking supot mo ng asin? Di ba mga aswang ang mga amo mo? Siguradong wala silang asin sa bahay. Saan ka nakakuha ng asin? Binili ko po yun sa bayan nang minsang inutusan nila akong mamili ron. Mabuti na lang at hindi nila nahalata na may dala po akong asin. Pero, pinapayagan ka nilang makalabas? Hindi ba nila naisip na maaari mo silang takasan? Siyempre po, alam nila yun. Pero ang sabi nila, kahit subukan kong tumakas, hindi rin daw ako makakalayo. Dahil mahahanap din daw nila ako. Kaya naisip kong bumili ng asin gamit ang kaunting perang binibigay nila sa akin. Plano ko sanang gamitin yun laban sa kanila para patay na sila at tuluyan na ako makatakas. Pero hindi ko magawa dahil sa takot. Pero dahil po sa inyo, nagkalakas loob akong umalis doon. Kaya salamat din po sa inyo, ate, kuya. Walang anuman. Hindi rin namin kakayanin ng konsensya namin na iwan ka ron. Alam namin hindi ka masamang tao. Dahil kung masama ka, hinayaan mo na lang kaming gawing hapunan ng mga aswang na yon. Naging tapat ka sa amin at sinabi mong totoo. At pwede ba? Huwag mo na kaming tawaging sir at ma'am. Ate at kuya na lang. Sige po, ate, kuya. Kati, ayos na ba ang pakiramdam mo? Masakit pa rin ba ang tiyan mo? Hindi na, Bembol. Medyo okay na ang pakiramdam ko. Patawarin mo ako, Kati. Kung hindi kita pinilit na pumunta sa bahay ng mag-asawang aswang na yon, di sana natin dinanas ang lahat ng ito. Wala kang kasalanan, Bembol. Hindi mo naman alam na bahay ng aswang na puntahan natin eh. Ang mahalaga, nakaligtas tayo at magkasama pa rin tayong dalawa. At syempre, ligtas din ang baby natin. Oo nga eh. Hindi niya alam na muntik na siya mapahamak kahit nasa loob pa siya ng tiyan ko. Pero mabait ang Diyos. Hindi niya hinayaang mawala siya sa atin. Nasa ganung tagpo kami nang bigla naming marinig ang pagaspas ng mga pakpak na lumilipad sa labas. Diyos ko, nasa labas sila. Nandyan na ang mga aswang na tiktik. Shh! Huwag kayo maingay. Kailangan nilang hindi malaman na nandito tayo sa loob. Pero hindi ba sabi mo, hindi naman sila makakalapit o makakapasok dito? Opo, pero hindi pa rin tayo dapat mag-ingay. Kapag narinig nila tayo, malalaman nilang nandito tayo.
Kahit hindi sila makalapit o makapasok, tsak naaabangan naman nila tayo sa labas. Tama si Emoy. Kapag hindi nila nalaman na nandito tayo, aalis sila at sa ibang lugar sila maghahanap. Kapag nakalayo na sila, pagkakataon na natin para makatakas. Babalik tayo sa sasakyan natin at gagamitin natin yon para makaalis dito. Ilang saglit lang, narinig namin ang unti-unting paglayo ng pagaspas ng mga pakpak ng mga aswang. Ayan, umalis na sila. Pwede na tayo lumabas. Sigurado ba na wala na sila? Wala na sila, ate. Hindi ko na sila naririnig. Pagkakataon na natin para makaalis. Kaya tayo na. At baka bumalik pa ang mga aswang na yon. Nagmamadali kaming lumabas ng kapilya at tumakbo patungo sa lugar kung saan iniwan namin ni Bembol ang sasakyan. Pagdating namin doon, laking pasalamat namin na wala ng aswang na humarang sa amin, kaya matagumpay kaming nakaalis sa lugar na yon. Sir Jupiter, laking pagtataka namin nang makarating kami agad sa bayan kung saan kami unang nanggaling. Samantalang halos maligaw na kami noon at napadpad pa sa baryo ng mga aswang. Hindi kaya talagang namaligno kami at sinadyang iligaw sa nakakatakot na lugar na yon? Mula noon wala kaming sinabihan tungkol sa nangyari sa amin dahil siguradong walang maniniwala. Baka pagtawanan pa kami. Dahil wala ng ibang pamilya si Emoy, kinupkup namin siya at itinuring na bahagi ng aming pamilya. Pinag-aaral din namin siya at ngayon, isa na siyang ganap na guro sa isang pampublikong paaralan. Kasalukuyan pa rin kaming nagsisilbi sa bayan bilang mga sundalo. Minsan, sumasagi pa rin sa isip namin ang mga nangyari sa amin sa Bicol. Pero ang karanasang yun ang lalong nagpatibay at nagpatapang sa amin. Hindi lang ito isang kwentong kababalaghan para sa amin, kundi isang paalaala na sa kabila ng takot, ang tapang, pananalig at pagkakaisa ang tunay na sandata sa anumang laban. Kung kayo ang tatanungin, paano kung kayo ang napadpad sa ganong baryo? Handa ba kayong harapin ang takot at ipaglaban ang inyong buhay? May sapat ba kayong tapang para malampasan ang ganong pagsubok? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at sana nagustuhan ninyo ang kwentong aking ibinahagi.